Hello, good morning. It's Thursday morning. Ayan, update ulit tayo sa spin sa Pinas Ikaw ang Ma'am Sir. May question kasi sa akin and I don't know, paulit-ulit. Parang nakailang tanong na pero iba't ibang mga tao. At ang tanong, ang DH po ba pwedeng mag-apply sa SPIMS? Again, sasagutin ko po, yes. And my question din, how about yung mga walang teaching experience? Yes, ma'am and sir. Pwede po mag-apply sa SPIMS yung walang teaching experience, kahit DH po kayo, saan mang yang bansa, sa abroad. Ang mahalaga, licensed professional teacher po kayo. Ayan. So I hope nasagot ko na yung tanong. SPIMS sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. Deadline na po ng submission for the next academic year is on November 15, 2025. Habol, mga ma'am at sir. Tapos this morning, may isang posted na question, isa-isahin ko na lang, no? Para isahang video na lang po. Ang question naman ay, ilang buwan dapat nagtatrabaho sa abroad para makapag-apply? Ma'am, ang sagot po dyan ay, una, depende po sa contract. As long as contracted ka po, may working visa ka po sa abroad. At kailangan po, napaka-importante, registered ka po sa POEA. At kung hindi, magpa-register ka po muna bago ka po mag-apply sa SPIMS. Kasi ito pong SPIMS na program ng government ay syempre para sa mga registered na OFWs sa DMW, Department of Migrant Workers, or sa POEA po. Punta po kayo sa consulate, Philippine consulate dyan sa inyong bansa kung nasaan kayo, tapos mag-register. Madali lang naman po, tapos babayaran nyo lang yung registration fee nyo, minimal lang naman yung fees. And once you are registered, syempre po kahit saan, kahit naman po sa Pilipinas tayo, ang tanong ko ilang buwan ka sa trabaho bago ka mag-apply, hindi po kasi tayo pwede mag-break contract, di po ba ma'am? So kailangan po tapusin natin yung contract. So kung yearly yung contract natin, so be it, anyway, it takes 1 year naman po to process your application. So once you're there, you're registered, you're working abroad, okay na po, pwede na po mag-apply. Good luck mga ma'am at sir.